All due respect kay Senator Risa Ontiveros. Sorry po, pasintabi po sa lahat. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? Mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung... Sorry po, pasintabi po sa lahat. Kay Ma'am Risa, mahirap kasi ipapogi ka ng papogi sa batas eh. Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganung batas nang hindi na pag-iisipan nyo naman. Bakit? Ano ito? Nagmamadali na naman. Of course, kasama sa accomplishment niya, napasa namin ng gantong batas, etc. Tatas, press conference, kami ang pogi dito, nung in-implement na, nga. Hindi pa rin may implement kasi may butas sa batas. Ilan na pong batas ang ganyan? Naalala nyo, doble plaka law. Ganun at ganun din. Abay, nagmadali sila. Si JV, hindi ko na isa-isahin pa sila. Minamadali for pogi points ang kadalasan. Pag nandidiyan na, ay mali, ulitin natin ang batas na implement na, nagkagulo. Gusto ko lang tunghayan ito, girl. Ito nga pong aking binabanggit kanina na kahapon, ang kainaman po dito po sa pangyayari na merong minority ngayon na perhaps dahil din po sa naging mga enkwentro ho nila ng mga kapwa senador ay magiging mas mabusisi sa mga ipinapanukala ng bawat isa. Yan di pong kagandahan. Doon sa kanila mismo, meron na po silang, kumbaga, check and balance, no? Sila mismo magbabantayan. Hindi ho naman sa para maging ikangay obstructionist, kung hindi, para po masiguro lamang na ang lahat ng ipinapanukala, ayos. Hindi dahil sa magkakaibigan, dahil sa kumare, o dahil sa nahatiran po ng mahablangka, o chicharon, o anuman, okay lang kung okay doon sa mga ipinapanukala. Maganda ho, at babalikan ko nga, itong ipinupunto kahapon ni Senator Pia. And ako, I totally agree mga kapatid, I totally agree doon sa kanyang argumento dito po sa panukalang ito. At kahapon kasi dalawa ang kanilang pinagdadibatihan eh. Yung isang panukalang batas na tungkol doon sa mga may hinihingi po ng mga requirements sa mga anyway. Yung para ma-detain yung isang pasyente sa ospital. Yung isang dalawa kasi itong panukala. Ang tutunghayan ko ngayon dito, ito pong kanilang anti-hospital detention law. Ayun. Alright. Ito ang gusto kong tunghayan dito. Tama po dito si Senator Pia eh. And with all due respect kay Senator Risa Ontiveros, mabuti nga naman po at hindi ito agad pinalusot. Nagkadebate sila muna kasi nga daw po sinarhan na yung period of interpellation and debate and yung period of amendments. Kaya doon nagkaparinigan pa eh. Salamat Majority Leader ha. You're welcome. Hello, hindi ikaw pinasasalamatan ko dito, no, si Mig Subiri, no? May mga ganun pa pong diskusyon eh. Pero tama dito si Ma'am Pia eh. Kasi po mga kapatid, ang tinutukoy niya rito dahil sa nagpasa po, kumbaga, ng isang panukala na hindi klaro. Kung sakasakali po, no, na nag-promissory note nga yung pong pasyente. Kasi nga po, ang sinasabi, tanggalin na daw po yung promissory note requirement. Na sinasabi po ni Ma'am Risa Ontiveros doon sa kanyang panukalang batas. Tanggalin na po yung promissory note requirement. Kasi nga po may mga ospital na hindi po pinapayagan na makalabas yung pasyente o makuha yung bangkay nung namatay ng pasyente kapag hindi ka muna nagbabayad. So nangyayari po usually dyan ay either humingi ka ng guarantee letter sa politiko o government office or mag-promissory note ka. Ang sinasabi po ni Ma'am Pia Cayetano, sandali lang, kung yung ospital ay papayag na makalabas ang pasyente nang hindi nagbabayad sa kanyang remaining bill,
Ito po hindi sa pagkampi sa ospital, ha. Ang ganda kasi ng punto niya rito. Sinasabi niya, sino magbabayad? Yun ang wala sa batas, ika niya. Tama naman po dito si Ma'am Pia. Tama siya kasi dapat mo rin maunawaan na yung ospital, umaasa rin naman sa kanila pong kinikita, sa kanila pong mga bills ng kanilang mga pasyente. True. May PhilHealth, mayroong health insurance. Uulitin ko, hindi po sa pro-hospital ka dito. Ang binabanggit lang po dito ni Ma'am Pia, ilagay natin sa batas. Ilagay sa tamang konteksto. Hindi. Tsaka linawin, hindi rin sinasabi lang niya. yun. Ilagay mismo yung provision. Sino magbabayad? Kasi ang hirap po dito yung, sorry po, pasintabi po sa lahat, kay Ma'am Risa, mahirap kasi papogi ka ng papogi sa batas eh. Ang gandang pakinggan, ang sarap pakinggan, anti-hospital detention law, naipasa namin. Nung naipasa na, ang problema, paano yung implementasyon? So, ipapaasa mo na naman doon sa IRR. So, yung IRR mismo, usually, kine-question din yan kapag yung IRR mismo ang naging, kumbaga, main law. Implementing rules lang eh. So, ang request po naman dito ni Ma'am Pia, ika niya, pwede ba natin klaruhin lang yan? Sino ang magbabayad? Hindi pwedeng lumabas yung pasyente nang walang kasiguraduhan, paano naman makukubra kung legal naman ang lahat ang dapat bayaran ng ospital? Matakin nyo yun? Ilulusot nila yung ganong batas nang hindi na pag-iisipan na naman. Bakit? Nagmamadali na naman. Of course, kasama sa accomplishment niya, napasa namin ng gantong batas, etc. Pero sa implementasyon na, may problema. Ilan na pong batas? Nagmadali sila. Si JV, hindi ko na isa-isahin pa sila. Nagmadali, doble pa, blakalo. Nung implementasyon na, Diyos ko, ang daing sabit. So, kinakailangan nilang mag-amyenda sa batas. Unang-una, hindi sila nag-testing kung talaga bang visible. Pangalawa, hindi alam sa ilalagay sa harapan ng motorsiklo. Ang daming issue, yung gastos, etc. Pati nga itong Motorcycle Crime Prevention Act Mga kapatid, dito po yung pagpaparehistro. Ang naging issue dito yung multa. Ito po, nagising sila sa katotohanan na ang laki ng multang kanilang ipinapataw doon po sa mga pagbili mo ng segunda mano na motorsiklo, hindi ba? Bumili ka segunda mano. Tapos dumaan ka pa dito sa mga nagte-trade in, etc. Hindi ka agad na ipalit yung pangalan ng ownership. 20,000 ka agad ang multa. Na wala ka namang intensyon na karnapin o legal lang ang pagbili mo, hindi mo na i-transfer sa pangalan mo. Sa kadahilanan po na may problema yung dealer, may problema yung pinanggalingan na may-ari, 20,000 kagad ang multa. Dito ho kami nagtalo din dati nitong si Vigor Mendoza Naalala ho ninyo? So ngayon, babaguhin nila yung batas. Nagmamadali nga kasi, di ba? Minamadali for pogi points ang kadalasan. Pag nandidiyan na, ulitin natin ang batas na implement na, nagkagulo na. Hindi po ba? Yung pong ating panawagan dito, with all due respect. Kaya kahapon po, sabi ko, nung nagdidiskusyon sila, mabuti naman. At napag-usapan nyo yan. Otherwise, True. lumusot yan kung hindi na ho nakialam ang butas sa batas. Think about it.